wrong. In the books of sweet saved by grace, all the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new day, written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the wardrobe angels sing the story. A sinner has come on, but there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Amen. Tayo po yung awit po na isa. Buksan po natin sa hymn number 95. Awitin po natin yung Be Abide. Ulit po, awitin po natin verse 1. Hindi ka na lang. I-print ako malaki na. Yeah, awitin po natin verse 1. Ready, sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. Talking from God in all my life I see. And the reason of my bliss and the secret of His peace, that the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I rejoice in night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Verse 2. Once my heart was full of sin, was I had no peace within. Till I heard of Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Last verse. There's nothing of the things of the world. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. The umaga is here's the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Are you happy this morning? Amen? Maraming salamat sa Diyos. Tayo po dinala ng Panginoon sa kanyang pong bahay sa bahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na sa langit, maraming po salamat sa bagang ito. Salamat po sa good weather. Salamat sa buhay kalakasan. Salamat po sa church. Salamat po sa mga kabataan na narito po ngayon, mga worker, mga members ng simbahan. Salamat po Panginoon sa inyong pong matapatan sa aming dito. Napalain niyo po ang morning service, ang programs na i-organize ng aming itong mga pag-aawitan. Bless niyo po, mga special number ay maging pagpapala. Ito po sa mga nakikinig at lalo tigit ang inyo pong mga salita na ipapahid po ngayong umaga. Pinili niyo pong mensahe, mag-encouragement sa bawat isa at kayo po na patuloy na mausap Panginoon sa aming kita po namin ang kalooban dito sa aming buhay at marami pong mga mahamon sa gawain, mga nagsuko ng buhay at kayo po ang siyang mamunod. Nakawad po sa nagawa namin silang pagkukulang ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you and this is the bliss. At ngayong ngayong umaga, papasalamat tayo sa Panginoon. Meron tayong mga first-time visitors this morning. Okay? At i-recognize po natin.
Nakuha po ba yung kanilang phone? Pahiram po nung ano, nandiyan. Pangalan. Para ma-recognize ko. Okay, thank you. Okay. Pakitawasan doon yung mga. Kunti lang. Okay. So, pag tinawag po ang inyong pangalan, I encourage you to stand. Meron tayong mga bisita. Ito po ay bunga ng ating pong outreach po doon sa Magdahan. Saan si Joanne? Joanne. Ikaw? Amen. Tayo ka, Joanne? Si Chad. Where's Chad? Sa labas. Si Renz. Where's Renz? Sa labas din. Zian. Where's Zian? Sa taas, sa labas. Oh. Rosemary. Rosemary and Nicole. Yan, amen. Tayo ka. At ang ating mga first time visitors. Palakpakan po natin. Thank you for coming. Welcome to our service here at New Testament Baptist Church. At meron pa ba second time? Sino pa ba mga first time? Hindi man nabanggit. Ngayon lamang nakarating. Wala. First time. Second time. Second time. Second time. Diyan sa labas. Meron ba dyan? Sa taas. Baka meron doon. Mga bata. Okay. Alright. So, third time. Fourth time. Lahat ay all the time. Amen. Maraming pong salamat. Okay. Sige. Ano po. Sabayan po natin sila sa pagtayo at sabayan po natin ang bawat isa. Tayo po tayong lahat. Sino po may birthday ngayon? January 11 po, 13, 14, 15. Ikaw kailan? Ikaw mismo? Birthday na Eliza? Ikaw? 14, January 14. Si Miss Dian, nakaraan, January 9. Okay. Meron pa? January? Sino pa January dyan? Wala na? Okay. Sige. Wait natin. Kanta tayo. Happy birthday. Kanta natin si Eliza. Ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wait natin yung ating welcome song. Everybody now sing. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Turn around and shake out. Kamay po ang bawat isa. Let's move around. With smile and sing. Ida! Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Thank you and be seated please. Ay, mamaya na pa. Kalat yung ano ah. Sino kaya? Doon tayo sa taas. Doon tayo sa taas. Dito na. Higa na tayo. Wala pa.
Amen. Salamat po sa mga batang yan. Thank you, Kids Choir. Kayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Ano po? Pag-uusapan ng paglilingkod sa Panginoon, wala ho yan bata-bata o matanda. Lahat po ay pwedeng maglingkod sa Panginoon. Kaya, kung gusto mo pong maging involved sa ministry, gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong awitan ng Panginoon, sumama ka, welcome ka na makapag-serve sa ating Diyos. Ayan. Ngayong umaga ay dako tayo sa ating quick announcement. Kung natin kalilimutan, mamaya po ang ating afternoon service, 2 p.m. Balik po tayo. Huwag na kayo umuwi, pwede naman kayo mag-stay dito. Yung iba, nag-i-stay na. Tapos 2 p.m. ang ating afternoon service. Ano po natin, makasanayan po natin na ang service ay whole day. Not half day. Whole day talaga ang pananambahan sa Panginoon. Kaya tayo ma-practice po ang bawat isa. Kahit bata, masasanay yan na pananambahan ay whole day. Huwag na natin dalhin pa yung dati natin nakasanayan na umaga lang. Kasi dati mong pinanggalingan, nakasanay ka, simba lang, tapos wala na. Kaya tayo Kristiyano na, binago na tayo ng Panginoon, matutunan po natin yun. Amen po? Welcome po kayo. 2 p.m. Mamaya po yun. Then, ang ating Wednesday service 6 p.m. until 7:15. Okay? I-adjust natin ang konti kasi para mas marami pa tayo kapag-usapan at mapag-pray. And then, gusto kong sabihin po sa inyo, hapon ay we praise the Lord for another baptism, or first baptism this year, 2026. No? Sila po ay napabilang sa Church ng Panginoon. At si Miss Luciel, Miss Diana, Miss Ernaline, saka si JJ, wala pa. Nagsuswimming pa. So, wala pa. At we praise the Lord. Palakpakan natin ang ating po new member. Sila ay tuloy. Sabi ko sa kanila, kayo ay nagpamabtize, gusto nyo sumunod sa Panginoon. Ito ang una pa lang na inyong pagsunod sa Panginoon. Kaya maraming privilege pag member ka ng simbahan. Maraming blessing. No? Kaya ikaw ay saved, ikaw ay sumunod sa tubi ng bautismo at maglingkod sa Panginoon. Okay? Then, huwag natin kalilimutan ang ating nalapit na church anniversary. Amen? Napit na po yun. Ang goal natin is 150 to 200 in attendance. At ang ating goal ay yung ating mga commitment, mga pledges, ay kung medyo mabigat sa inyo, pwede nyo unti-kuntiin every Sunday para hindi kayo mahirapan pagdating po ng due date. Okay? At least, kahit pa paano, first week ng February, maganda. Or second week ng February, ay ano na natin, no? Nasa atin na, masettle na natin. At para sa preparation. Okay? So, we're praying for that. Yung ating pong plano, yung option B, sabi ko nung nakaraan, no, ay doon tayo. Kailangan na lang natin ay provision ng Panginoon. No? Very exciting yun. At mag-i-invite tayo. Invite kayo. No? Mga classmate nyo, kasama sa trabaho, madali na mag-invite pag anniversary. Dahil alam pa, ang tao kapag narinig ng anniversary, no, special yun. Kainan yun. Kaya, madaling imbitahan ng tao. Okay lang yun, basta mahalaga, makapag sila'y maligtas. Kaya gawin mong lahat ng best mo. Ngayon pa lang, mag-try ka, mag-invite. Kung meron ka ng kakausapin, no, sa invite kita sa aming anniversary. No? Alam nyo, kayang-kaya natin punuin yun. No? Sa biyaya ng Panginoon. So, let's do it. And then, let's work together. Kaya kahapon, nag-start po yung ating outreach dito sa Manggahan. And praise the Lord, meron tayong resulta. Amen? Makinig po. At last week, tinutukan natin yan
Diba? Halos every day, pinupuntahan natin yan. Diba? Para maging successful. Kasi kung di natin yan tututukan, wala accomplish sa Panginoon. Kaya tututukan natin yan. And then next Saturday, sa lugar po niyo ay we looking forward and mapag-pray natin na mas dumami pa. Salamat, ang Diyos ay nag-provide ng isang lugar. So, for the meantime, doon muna tayo. At maganda, soon ay makakuha tayo ng isa talagang place talagang sa atin. No? At pwede natin gawin doon every week. Meron tayo doon mga service. No? Okay? So, pansama niyo po yun sa panalangin. So, kailangan po natin ng maraming manggagawa. Nandiyan po, nakikinig po ba kayo? We need more soul winner, more laborers, God's vineyard. Kailangan po ng mga manggagawa. Amen po? Para po ay mas marami tayong maabot sa Panginoon. Kaya nga ang ating pong pag-uusapan ngayon is let's move with compassion. Kailangan natin ng compassion na galing sa Panginoon para ikaw at tayo magkaroon ng habag sa mga kaluluwa. Alam niyo po, ang ani ay puti na. Oo, puti na. Kailangan lang ng mga ani. Kailangan lang ng manggagawa. Ang daming aanihin. Kulang lang. Kulang. Kami pa nagsusulwini ay talagang kulang. Eto, punta pa tayo doon. Ang dami pa palang tao doon. Kaya lang gabi na. Kaya nakukulangan tayo. Pero the more kung marami tayo, lahat ng church, ay maganda po. Kaya mamaya po, after service, 4 to 5, no, ang buong simbahan ay magsusoul winning. Amen? Wala mo nang uuwi. No, 4 to 5. 4 naman, tapos na tayo. And then, isang oras, maglaan tayo sa Panginoon ng soul winning. Parang yung iba na hindi nakapag-soul winning, ay makapag-soul winning. Amen? Kailangan po natin yun. No. Ay, dito tayo sa lugar dito. No. Subukin natin yung mga skate. Mayroon tao dyan, di pwedeng wala. Kaya, amen po, be excited sa ating pong, para yung mga bago, makita nila, ma-observe nila, paano ba mag-soul winning? Papakita natin. Ganito yan. Panoorin mo. Paano mag-present ng gospel? Panoorin mo. Kaya, kailangan po natin silang, turuan. Amen po? Kailangan turuan talaga para matuto. Meron dito, dati tinuturuan mo lang, kaya-kaya niya na mag-share. Kasi tinuturuan. Matatapang na. Kahit sinong harapin mo, tuturuan niya. Sino nagbigay ng tapang no? Ng Panginoon. Kaya we appreciate to those men, lalo na yung mga lalaki na bago natin talagang masisigasin. So, nag-uunahan sila eh. Ilan ka na? Ito ako. Magandang nag-aagawan sila sa kaluluwa. Okay? So, magandang kalilimutan po yan. Alright, so much for this. Tayo po ay umawit. Tawagin natin ating song leader before the choir. Habang choir niyo po ay naghahanda. Power on. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Line mode. Sige po, tayo po ay umawit pa po ng isa. Sa hymn book number 48. Awitin po natin, I Am Resolved. Awitin po natin verse 1, 2, and last verse. Okay, awitin po natin verse 1. Ready? Sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are lower, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee.
resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Awitin po natin sabay-sabay, last verse. When He sing, I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. Wala na subok. Bumubog. Wala akong maingay.
Amen! Tayo po'y magkakaroon ng Bible reading. Tumayo po tayong lahat. Ulit po natin ang ating Bible. Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 3. Babasahin po natin whole chapter. Pag nahanap na po, please say amen. Tayo po'y magkakaroon ng liwaang pagbabasa. Ako sa verse 1 to 5, kayo po sa verse 6 to 10. The Bible said, Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat for it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat therefore, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam, his wife, and themselves from the presence of the Lord God amongst the tree of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou given to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat, and all the day of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to the husband, and he shall rule over them. And unto Adam he said, Because thou hast eaten of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, for this is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of all thorns also that thy stars shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou be birthed, till thou return unto the ground, for out of it was And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin, and clothed them. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. Sabay-sabay na po sa verse 24. So he drove out the man,
and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and flaming sword which turn every way to keep the way of the tree of life. Pwede po tayo umupo. Hindi ko pa. Amen. Salamat po sa mga awitin po na yan na narinig po natin. Awitin pa lang ay mapagpapala ka na. Handa ang puso. Para may handa ang puso sa mensaheng mga pagyan. Kita ko na tayo sa the most important part ng ating service. Wala ba kundi ang preaching. Dapat pag preaching ay gising ka na. Pag preaching, walang matutulog. Huwag mong tulugan ng Diyos. Kaya minsan maraming Kristiyano hindi lumalago kasi pag preaching tulog eh. No? Walang napapakinggan.
Kaya, yun yung napakahalaga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ito yung part na hayaan yung magsalita ang Diyos. Pakinggan natin. Ito ang sinasabi niya. Kaya, handa natin lagi ang ating tenga. Ganda ng kanta ng choir, no? Keep your hearts with all diligence. Keep your, guard your ears. Guard your ears. Guard your heart. Oh. Kaya, sa preaching, dalawang hinahanda. Tenga at puso. Oh. Kaya, dapat laging prepared yan. Kasi ang issue ngayon, sa panahon talaga natin ay ang puso. Pag ang puso ay malagihay o malayo at hindi tama. Lahat ng gagawin niya hindi tama. Kaya ang motibo ang magmakamali, motibo. Pag tama ang puso, tama ang paglilingkod, tanggap ng Panginoon. Kaya maganda maayos ang ating puso sa Panginoon. Buksan natin ang ating Bible, James chapter 4. James chapter 4. It's a very familiar text in the Bible. Kaya natin sa taong ito, January, ay dito tayo, mapaalalahanan tayo tungkol dito. James chapter 4. And verse number 1 to 4. Sabay-sabay natin basahin. James 1 to 4. James chapter 4, verse 1 to 4. I encourage you to stand, if you would, to give reverence in the Word of God. James chapter 4, verse 1 to 4. Tayo po tayong lahat. Sabay-sabay natin basahin from verse 1 all the way hanggang verse number 4. Kung nakita na po, please say Amen. Everybody, now read. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts that war in your members. Lust, and ye have not. Ye kill, and desire to have, and cannot obtain. You fight, and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is the end with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, mensahe natin ay we like to preach the subject, the stagnant of prayer. The stagnant of prayer, or the hindrance of prayer. Ay manalangin, dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang pag-uusap ko ngayong umaga. Kasi po ang inyong lingkod, Gino Wisto. Ito po ay makuha po namin ang aming pangangailangan at kakulangan sa aming buhay. Tapos, O Lord, na maging pagpapala po ito. Tulungan niyo po ang bawat isa maging sensitive sa inyo pong mga salita. Tanggapin ang mga katotohanan na magaling po sa inyo. Patawad po sa nagawa ng sa pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And visit please. The stagnant prayer. Pag sinabi natin stagnant, means not flowing, not running. Stagnant water. Sabihin, nakatank ka. Nilalamok. Nilalangaw. Hindi umuusad. As we see this verse, on verse number 1, sabi ng Bible, from whence come wars and fighting among you? We see the struggle people. Come they not hence, even of your lust that war in your members. Makikita natin, some of us have a struggle. Meron tayong fighting, and they are fighting inwardly and outwardly. And the pinaka fightings talaga natin, pinaka-problem at pinaka-laban talaga natin is inwardly.
yung loob. No? Yun talaga yung laban. Yun talaga yung struggle. Okay na nandito ka, present ka, pero sa loob ng ating buhay, pagiging Kristiyano, mayroong struggle, mayroong laban. No? Kaya nga, tinan mo, hindi ka makapag-focus ngayon. Kasi may laban talaga eh. No? Kung ano nang ginagawa. Kaya nga, sabi ng Bible, there is struggle among people. Fighting among people. No? May lust that war in your members. No? Kaya, sa paglilingkod sa Panginoon, make sure na ating pong paglilingkod ay tama ang motibo. No? Kasi, kaya kagaya ngayon, kanina umaga, gumising ka, pumunta ka, alam mong linggo, baka kanina nag-isip ka pa kung pupunta ka o hindi. May struggle yun. No? Dapat pala, sinasabi ko palagi, Sabado pa lang, excited ka na dahil bukas ay linggo. Amen? At nag-iisip ka lang kung anong susuotin mo, anong hahanda ko, anong i-offer ko sa Panginoon, anong pwede kong magawa at maitulong sa gawain ng Panginoon. At baka hanggang ngayon, Kristiyano ka na, ay hanggang ngayon, struggle ka pa rin pagdating sa ganyan. Doon daw kami sa No. Kaya sometimes, yung ating pong tayo nagiging stagnant Christian, walang paglago. At hindi lang struggles people, but selfish people. No? Selfish, sabi, ye lust, and ye have not. No? Sometimes, tayo po ay, pag sinabing ye, nabasa natin, ilang beses binanggit yung ye? Verse number 2, ano sabi? Sige nga, tinan nyo. Ye lust. Ye kill. Ano ba sabi? Ye have not. And ye what? Ask not. The word ye means me. Simply means me. Ako. Kaya nga, ang nagiging problema talaga, o bakit tayo nagiging stagnant, even our prayer ay stagnant, walang pagtugon, sapagkat ang problema talaga ay hindi ang salita ng Diyos, ang problema ay hindi ang simbahan, ang problema ay tayo. Ikaw, ako ang problema. Kaya minsan struggle ka, minsan nagiging selfish tayo, at alam niyo po ba, kapag hindi ka na nagpe-pray, ikaw na ay sinasabi mo sa Panginoon na kaya mo na, at tayo nagiging selfish. Nagiging tayo makasarili. Wala tayong pakialam sa iba. Magaling ka mag-request pag ikaw lang, pero pag iba na ay wala na. Nakikinig po ba? Walang magkukwentuhan dyan. Alam niyo po ba, the best example of prayer, wala ba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Before we start in the ministry, He prayed 40 days and 40 nights. Bago siya magsimulang mangaral ng salita ng Diyos, pumunta siya dun sa garden. At siya'y nanalangin. 40 days and 40 nights fasting. He fasted. Hindi siya kumakain. Kaya, ang kanya pong ministry ay naging matagumpay. Naging mabunga ang kanya pong ministry na kanya pong mga ginawa. Sapagkat siya ay nagsimula sa tama. At ang kanyang ginawa ay manalangin. Even the last life of the Lord Jesus Christ, nung siya ay nakapako sa krus, the 7 last word, siya pa rin po ay nagpe-pray. Kaya nga, kung merong na magandang example na gagayahin mo, wala iba kundi ang Panginoon. Lagi siya nagpe-pray. Kahit sa pagkain, nagpe-pray siya. Yun yung 5,000 pinakain. Paano niya pinarami yun? At paano ginawa ng Panginoon bago kumain? Nag-pray. Father, paramihin mo ito. Nalangin siya. Baka ikaw, Kristiyano ka na, hindi ka pa sa pagkain, hindi ka nagpe-pray. At matutunan natin yan. Sapagat ang bilang isang Kristiyano, kadikit na sa isang Kristiyano, ang laging nananalangin. Amen? So, the question is, why experience the stagnant of prayer? Bakit tayo nagiging stagnant? Bakit yung prayer ay walang tugon? Bakit ang nangyayari, parang wala namang nangyayari talaga? Kasi wala ka namang ginagawa.
Makita natin, number 1, the request is not received. The request is not received. Sabi dito, ye lust and ye have not. Ye kill and desire to have. Ye cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because you ask not. No. Kaya wala ka ngayon kasi hindi ka humihingi. Amen po? At sabi diyan, ye lust. So verse number 2 tayo ha. Tingnan niyo po yung verse. Ye lust. It means empty. Kaya minsan para tayong may kulang sa atin. Kaya para ikaw'y tuyot na. Kabata-bata mo pa lang, parang tuyot ka na. Parang wala kang gana, parang hindi ka excited. Tingnan, pupunta ng church late. No? Parang walang excitement. Dapat pag pupunta ng simbahan, maaga pa lang sa simbahan na. Dahil excited ka eh. Amen? Pupunta ng simbahan, matutulog. Makikipagkwentuhan. Pero empty. No? Walang laman. Kaya pag tinanong mo yung Kristiyano, anong natutunan mo? Wala. Kasi wala naman talagang tinanggap. Kaya sabi dyan, ye lust. And then sabi, ye kill. Not only empty, but evil. Ano sabihin ng kill? Patay? Papatayin. Minsan, talagang pumapatay talaga sa atin bilang isang, ang ating prayer life at maging ating mga pagiging buhay Kristiyano. Sabi, ye. Sino yung ye? Sinabi ko kanina, sino yung ye? Me. Ikaw. Talaga. Ang pumapatay. Walang problema sa doctrine. Walang problema sa preaching. Walang problema sa church. At ang pumapatay talaga ng apoy ng ating kasigasigan, hindi lang ang diablo, kundi tayo rin mismo. The number 1 enemy is the devil. Pero tandaan natin, ang kalaban din natin yung sarili natin. And not only empty evil, but endless. Sabi dito, you cannot obtain. Sabi ng Bible. You cannot obtain. Hindi mo makukuha. Wala talaga. Kaya pagka mayroon ng ano doon? Bigayan, wala, pastor, wala. Bakit wala? No. Kaya ang Kristiyano ay ang plano ng Diyos ay pagpalain tayo. Amen po? Kaya huwag natin sasabihin laging wala. Wala po eh, Roma 3:10, no? Dapat kapag ka merong mga bigayan o merong mga project, ay ikaw ay dapat unang-unang sumusuporta at ikaw unang-unang nagbibigay. Amen? Kasi sinong aasahan ng gawain ang ministry magbibigay? Hindi naman magbibigay ang mga unsaved, ang mga unbeliever. At sinong aasahan ng Diyos na tutulong at babakap sa gawain ng Panginoon? Wala pa kundi mga Christian. Kaya, the request is not received. Kaya hanggang ngayon, bakit hindi pa binibigay ang ating pong mga nire-request? Matagal na, pastor, 2 years na tayo nagpipriya. Pero wag tayo hihinto. No? Kaya ang ating pong, kaya nagiging stagnant na ating prayer kasi ang problema ay ating sarili. No? The request is not received. Pero ang sabi ng Bible, no, be careful for nothing but in prayer and everything in thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag tayo mangina and be not weary in well-doing. Tuloy-tuloy lang tayo, amen? Kahit sabihin, parang walang nangyayari, pastor, meron yan. Basta nag-pray ka, may mangyayari. Amen? Pastor, isang linggo tayo nag-outreach doon wala namang nangyayari. Sabi na, merong nangyari. Amen po? Dahil may nag-pray. Amen? May nanalangin. May umiyak sa Panginoon. At meron nagtrabaho. Kaya meron tayo nadalang bisita. Amen? Kaya mas lalo pang magiging mabuka ang ating mga ginagawa pag ikaw ay prayerful. Hindi tayo pwedeng mag-umasa sa ating sariling galing. Oo, magaling ka. Matagal ka na. Mahusay ka na. Alam mo na yon. Pero without prayer, no power. No power. Tandaan natin yan. Prayer is very important. Kaya ngayong taon na to, ngayong buwan na to, simulan natin sa tama. At ang tamang gagawin ng isang Kristiyano, wala iba kundi lumuhod sa Panginoon at tingin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ka mabilis ma-offend eh. Kaya mabilis ka magtampo kasi hindi ka nagpe-pray. Kaya mabilis ka ma-offend sa preaching. Pastor, lagi mo ako pinapatama sa preaching ha. Ayoko na ako magsimba. Kasi bakit ka natatamaan? Magandang natatamaan ka. Amen po?
Kasi walang kwenta ang pakikinig kung walang tama. Oh. Walang kwenta ang attend kung hindi ka tinamaan. At walang dating sa'yo, yun yung nakakatakot. Yung bang nag-preaching, tapos parang walang nangyari, wala man lang kirot, o wala man lang tama. Problema na yun. There's something wrong with you. There's something wrong. Kaya sa bawat mensahe, dapat merong tama. Merong nagpapatama tayo. Amen? At pag tinamaan, papatama. Hindi gagalit. Hindi magtatampo. Ang nagtatampo lang, bata. Itong maliit na bata. Maliit na bata. Pinakamaliit na bata rito. Pag yan tatampo yan. Pero ikaw, ang laki-laki mo na, tanda-tanda mo na, tatampo ka ba? Dapat wala na yung open na yan. Kasi ang nagiging dahilan talaga kung bakit marami nagkukwit at marami nagbabackslide kasi hindi nananalangin. Hindi nananalangin. Pero kung prayerful ka, talagang umaasa ka sa kapangyarihan ng Diyos, magiging faithful ka. Mananatili ka. Kahit minsan hirap na tayo sa buhay, kahit minsan gipit na tayo, ang daming problema, basta lumuhod ka lang sa Panginoon, ang Diyos ay hindi bingi, pinapakinggan ang ating panalangin, basta lumuhod ka lang sa Panginoon, mananatili ka. Number 2, not only the request is not received, number 2, the reason is not right. Bakit nagiging stagnant? Sapagkat yung dahilan talaga hindi tama. Bakit ka nagpe-pray? Ang totoong prayer, alam nyo ba, hindi yung public na prayer talaga. Nasayin ka dito mag-pray, pray ka. Pray mo yung pagkain. Husay mag-pray, ang galing magsabi. Husay, ang galing ang gaganda ng mga salita niya. May paggrasya-grasya pa, ang husay. Talaga nga, maano ka, wow, amazed. Pero ang totoong prayer, hindi yung public, but private. Mahusay mga mag-pray dito, but the question is, pag ikaw na lamang mag-isa, nagpipray ka pa rin ba? Yung bang wala ka ng aasahan? Wala si pastor, wala ang church, wala si kapatid, walang babakap at walang tutulong sa'yo, yung ikaw na lang. Pero tatandaan mo, hindi ka nag-iisa. Amen? May Diyos na buhay. Nag-aantay lang siya. May problema. Ano gagawin ko? Nag-aantay lang ang Panginoon. Huy! Tawag! Lapit! Nag-aantay lang siya. At kapag lumapit ka sa Panginoon, tutulong ka ng Diyos. Lumapit ka? Ako bahala sa'yo. That is fasting. That is faith. Kaya we need prayer. Sometimes, the reason is not right because of being proud. Tayo nagiging mayabang. Tandaan natin, lahat tayo, may yabang. Pag di ka na nagpe-pray, mayabang ka na. Mayabang ka na. Tayo nagmamalaki na sa Panginoon. Tandaan natin, ang ministry hindi sa atin. Hindi tayo may-ari nito. Ang may-ari nito ang Panginoon. Kanya to, siya nagtayo na to, siya nag-establish. Tayo ang nilagay lang tayo ng Panginoon dito. Kaya ang church, hindi si pastor ang may-ari. Kaya pag tayo nagbibigayan, offering, no, hindi si pastor ang naginginabang dyan. Abono pa nga, kagi tayo. Tandaan niyo, gusto ko sabihin sa inyo, ang pera ng simbahan, pera ng simbahan. Pero ang pera ni pastor, pera din ng simbahan. Ganun po talaga ang nangyayari. Kaya wala tayong problema doon. Kasi bakit? Galing din naman sa Panginoon yun. Kaya pag tayo nagbibigayan, hindi ka nagbibigay kay pastor, hindi ka nagbibigay sa tao, yan ay binibigay mo sa Panginoon. Amen? Kaya, minsan nagiging proud tayo. Ako ang pinakamalaking nagbigay dyan. So, kaya napunta yung binigay ko. Uy, bago sapatos si pastor. Mukhang offering ko yun Uy, bago marong ni pastor offering ko yan. Alala ko sa school namin. Pino-question niya yung pastor niya. Kasi yung pastor niya, maraming alagang aso. Mga 5, lalaking aso. Ang dami yung alagang aso ng pastor. Saan kaya pinukuha yung pagkain ng aso niya? Pino-question tayo niya. Siguro yung offering namin yun. Pinukuha niya. Mga kanyang mindset na tao, no? Yan po yung mga talagang hindi tama ang puso.
Hindi tama ang puso niya, mga ganyan tao. Kaya pag nagbigay ka sa Panginoon, huwag kang manghihinayang. Kasi una-una, pinagpipray mo yan eh. Lord, itong offering na to, pinagpray mo yan eh. Hinag-sakripisyo ka, kaya yan ay bibigay mo yung sa gawain ng Panginoon. The reason is not right. Hindi nagiging tama ang ating rason. Tayo nagiging proud. Kaya the most important, para maabot po natin ang ating pong 115 attendance this coming anniversary, wala ito kundi ang panalangin. Let's trust God. Amen? Let us trust God and let us have faith with God, in God. No? The reason is not right. And number 3, is not all. Number 3, the relationship is not restored. Ano sabi rito? Verse number the reason is not right in verse number 3. He asked and received not, because he asked amiss, that he have consumed it upon your lust. And number 3, in verse number 4, ano yung sabi ng Bible? Verse number 4, ye adulterer and adulteress. Pag nakakabasa tayo ng ganitong salita, no? Abay, mabigat na akusasyon to. Tawagin ka, Brad, na ye adulterer. Sabihin ka ng gano'n. Masakit yun. Ikaw, mga ngalun niya. Alam niyo yung adulterer? May asawa na, pumatol ka sa may asawa. Ye adulterer. Diba? Ikaw, brother, you adulterer. Ikaw, sister, you adulteresses. Parang matinding akusasyon yun. Diba? Matinding kasalanan yun. Kaya tinin nyo, ang mundo ngayon, mga palabas ngayon, ang gawin ng asawa. Kasi yung ganyan, paulit-ulit lang yung story. Ikaw naman, tuwan-tuwa. Ganda, inago niyo yung asawa ko. Hindi na nakikita yung, galit na galit ang Diyos dun eh. The relationship is not restored because of this sin. Know ye not, ito yung matindi. Ito yung maganda. Know ye not that the friendship of the world is what? Is the enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung sino man ang kaibigan niya ang mundo, makikiayon siya sa mundo, at ang buhay niya ay nasa mundo. Sabi ng Bible, you are the enemy of God. Kalabang ka ng Diyos, kaaway ka ng Diyos. Bakit? Because they live for the world. They love for the world and they loyal for the world. That's why yung prayer mo stagnant. Kasi ang buhay mo ay ikaw ay namubuhay pa sa mundo. Sabi ko nakaraan, no? Pagdating sa church, praise the Lord. Pagdating sa bahay, sige rito, sige doon. Parang unsaved ang buhay. Kristyano na yun. Amen po? Huwag tayong mabuhay sa mundo. Huwag mong mahalin ang mundo. At huwag kang namang maging loyal. Magandang loyal ka sa Panginoon, hindi sa mundo. Kaya, mapapansin nyo, yung mga nakakasanayan nyo pala, no? Kasama ba ako doon? Yung nakakasanayan ng mga Kristiyano na gawin sa mundo, dinadala dito. Kaya nga dapat, huwag natin dadali ng mundo dito sa church. Ang church ang dadali natin doon. Kaya tingnan, wala tayo ditong sayawan. Tatanong, bakit pastor walang sayaw? Galing sa mundo yan eh. Bakit walang drums? Saan ba galing ang drum? Sa mundo. Ha? Hindi natin dadalhin dito. Yung mga buhok nyo, saan galing yan? Sa mundo. Kaya tayo, pagpasok mo rito, babaguhin talaga ng Panginoon yan. Ngayon po? Tingnan nyo. Ang gwapo. Yan ba, pagkakamalang galing sa mundo? Hindi. Tsura pa lang, Kristiyano na. Diba? Kaya kung ikaw mahaba buhok mo, yan galing yan sa mundo. Huwag mo yan dalhin dito. Sapagkat sila'y nabubuhay sa mundo. Ang pinakamasakit, minamahal pa nila. Ayaw pang isuko yung mga gaming na yan. Bakit? The relationship is not restored. Hanggang ngayon, ay dala-dala mo pa rin yan. Kaya ang panalangin mo, stagnant. Hindi ka makausad.
Hindi ka magamit ng Panginoon mightily because your life is in the world. Ano sabi? Therefore will be the friend of the world is the enemy. Gusto mo ba kalaban ng Diyos? Isa lang ang kalaban natin ang diablo Tapos ikaw kalaban ka ng Diyos. Kaya nga, look at your life. No? Ano bang ginagawa natin? Ito ba'y nakaka-please sa Panginoon? O displeasing? Sometimes our prayers, the hindrance of prayer is this. No? Ang buhay natin hindi nababago. Ang buhay natin hindi maayos. Sabi ko lagi yan sinasabi, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ano matindi pa yung sabi, Bible, he that turneth away his ear, sa Proverbs 28, he that turneth away his ear from hearing the law, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, binabaliwala, wala siyang Bible devotion, Bible reading, o wala siyang maayos na relasyon sa Panginoon, even your prayer, sabi ng Bible, is abomination unto the Lord. Kaya marami nagpe-pray, pray lang ng pray, pero walang salita ng Diyos, your prayer is abomination unto the Lord. Ano yung abomination? Karumal-dumal. Kasuklam-suklam. Kaya, ang maganda tayo mga Kristiyano, tayo maging prayerful na Kristiyano. Amen? Hindi lang basta Kristiyano, but prayerful. Pag prayerful ka, magiging faithful ka. Mananatili ka. Hindi ka basta-basta mawawala sa simbahan. Kaya, hindi lang tuwing prayer meeting ka nagpe-pray. Ang prayer po, araw-araw yan. Araw-araw tayong lalapit sa Panginoon. Araw-araw tayong pinagpipray niyo ba, pastor niyo? Baka ikaw lang. Lord, give me. Ang totoong prayer, ang totoong nagpe-pray, totoo talagang prayer, prayerful. Ang pinagpe-pray niya, yung ibang tao, hindi yung sarili niya. Kasi, ano naman yan pagpapalain ka naman ng Panginoon. Minsan, focus ang sarili natin. Pero ang tanong, yung buhay mo ba ayos sa Panginoon? Tama ba to? Kaya nga kailangan ng confession palagi. Kailangan nating ikumpisal palagi ang ating mga kasalanan. Pag pinagpe-pray mo ang church, no, ikaw ay nagiging blessing sa simbahan. Nagiging blessing ka. Pag pinagpe-pray mo sa pastor, nagiging blessing ka sa pastor mo. Pag pinagpe-pray mo ang pamilya ng pastor, nagiging blessing ka sa pamilya ng pastor. Pag pinagpe-pray mo ang preaching, hindi ka matutulog, magiging mabe-bless ka sa preaching. Amen? Pinag-pray mo Pinag-pray ko to Kaya, ito, paano mo sabihin mo, praise the Lord. Amen dapat. Akin. Di ba? Pagdating sa preaching, okay lang maging, sarili. Akin yan. Hindi yun. Sa'yo yan, Sa'yo yan, Amen. Ganun ka pa, Pero hindi mo nakita yung sarili mo. Kaya bago ka tumingin sa iba, tingnan mo muna yung sarili mo. Ako ba yun? Ako nga yun. Ako yan. Tama mo ako, Panginoon. Baka hanggang Kristiyano ka na, hindi ka pa marunong mag-pray. Pinagpe-pray ka, Brad, mag-pray ka. Hindi po ako marunong anong alam mo? Kaya pag kinasay ka mag-pray, dapat marunong ka mag-pray. Kung di ka marunong, di mag-aaral ka, mag-practice ka. Kaya nga ang totoong practice, araw-araw yung pinapractice. Sa bahay pa mag-practice ka na. Ang prayer, lagi yan. Yan ang ating hininga. Yan ang ating buhay. Lagi mong kinakausap ang Panginoon. Amen po? Para makapanatili ka. Kaya tingnan nyo, sa susunod, pag malahat tayo ay talagang prayerful, ibe-bless ng Panginoon ng simbahan. Makakahanap tayo ng sariling sa atin. Kailangan natin ng service. Sa pang-service, bibigay ng Panginoon yan. Basta prayerful ka. Pero kung isa lang nagpe-pray, ang iba ay hindi. Mangyayari. Kaya nga ang church, kaya nga tinawag tayong church, tayo ay nagtutulungan. Pray natin ang anniversary. Kaya nga sa February, magkaroon tayo ng round the clock prayer. Like first week of February, isang buwan tayo magpipray. Amen? Kung sabi ng round the clock of prayer, lahat ng oras may nagpipray. Kung saan ka maasay na oras, doon ka magpipray. Amen po? Kailangan natin ng prayer. Pray without ceasing, sabi ng Bible.
para maging matagumpay ang service. Ang ganda ng program, ganda ng service, ganda ng awitin, pero kung walang pagkilos ng Diyos dyan, wala yun. Walang power. Pero kahit sabi, simple lang ang programs, simple lang ang ating paghahanda, pero pinag-pray mo yan, blessing yan. Diba? Maraming maliligtas. Marami ang maakay na kaluluwa. Kaya tayo po ay maging prayerful. Big prayerful. Amen po? Simula mo ngayon January. Kung prayerful ka, matatapos ang taon na to, prayerful ka pa rin. Amen po? Tayo po lahat ay tumayo. Simple lang ang mensahe. Ito'y paalala. Minsan nakakalimutan natin to. Baka wala ka ng oras manalangin sa Panginoon. Dami nating ginagawa pero baka wala ka ng oras makipag-usap sa Panginoon. Sometimes, the relationship is not restored because of this. You live for the world, you love for the world. Dami nating kinakaabalahanan, dami mga bagay na ginagawa. Pero kung hindi naman yan tungkol sa Diyos, wala yung kwenta. It is better na lumuhod ka sa Panginoon at manalangin ka, usapin mo ang Panginoon. Kaya ka laging malungkot eh. Kaya ka laging may problemado kasi hindi ka nagpipray. Pag nagpipray ka, lagi mo kinakausap ang Panginoon. Lagi kang happy, lagi kang excited. At pag bibigyan ka ng Diyos ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. If God spoke to your heart, kung lahat tayo may pagkukulang, lapit ka sa Panginoon. Pagpatama ka, Lord, kailangan ko ito, tulungan niyo po ako maging prayerful. Kasi nakakalimutan ko ito, Panginoon. Maging totoo ka sa Panginoon. Lord, ako po, kulang talaga. Huwag lang umasa sa prayer meeting. Kailangan ng prayer meeting, pero bilang isang Kristiyano, ang prayer ay araw-araw. Di lang sa church ka po, nagpe-pray dapat. Di lang tuwing invitation, kundi araw-araw yan. Kailangan natin ng more prayer. We need more prayer. Let's ask God. You have not because we ask not. Kaya lagi tayong gipit, lagi tayong wala. Kasi hindi tayo humingi sa Diyos. Maraming salamat sa paalala pong ito. Kami po ay minsan talaga ay nakakalimot. Sobrang daming minsan mga ginagawa ng bawat isa. Nakakalimutan namin makapag-usap sa iyo. Tawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na this month or this first month of the year, ma-revive po kami. At ang totoong revival ay our personal and true prayers. Kami po ay palaging magtiwala at lalapit sa iyo. Salamat po sa kabutihan niyo. Salamat sa inyong salita sa pangalan ni Jesus. Thank you. And please, and let's have our offering. Sir, please come. May kita, nakalagay po sa envelope. May papel po yan. Isusulat niyo po yun. Sa mga ano po, yung commitment nyo, pwede nyo na pong last Sunday, meron pong nagbigay sa anniversary. Hindi kayo mabigatan. Nanda may ano nyo na po yun. Okay? Then, diba, dali mo yun po sir. Okay. Bigyan natin ng envelope. Especially sa mga member ng simbahan, huwag natin kalilimutan na ipag-pray po at suportahan ang gawain ng Panginoon.
It's more blessed to give than to receive. Give and it shall be given unto you. Bigay ka, bibigyan ko. Yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya, ang blessing ay sinishare po yan. Okay? Kasama po yan, ang offering kasama yan sa part ng ating paglilingkod sa Panginoon. No? So, kung merong great example na pagbibigay, wala ibang hindi ang Panginoon. Okay, Asher, please pray for the offering. Amen. Tayo ba'y sumandaling manalangin? Ama naming Diyos na sa langit, salamat po sa umagang ito na muli Panginoon. Kami po ay nakapakinig ng iyong mga salita. Mga po Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa. Lahat po namin napakinggan ay matanim sa aming mga puso. Ito po Panginoon ay maging gabay namin Panginoon sa aming pang-araw-araw buhay espiritual. Muli Panginoon, salamat sa umagang ito sa aming pagbibigayan. Nawa po Panginoon ay patuloy po pong i-bless ang iyong mga anak at ang iyong ang mga kaloob Panginoon na aming ibibigay ay patuloy mo po Panginoon na kagamitin para sa ikalalago Panginoon ng iyong gawain, makapag-abot Panginoon ng iba pang mga kaluluwa na sila po Panginoon ay maligtas at makasama namin sa paglilingkod. So, salamat po Panginoon ang lahat na ito aming minadalangin sa pangalan ng ang Panginoong Jesus. God bless you. Sige.